Ang San Miguel Beermen ay gagawa ng isang trade kasama itong Blackwater Bossing. Merong mga lumalabas ngayong report sa social media na tila nagkasundo na raw itong SMB at itong Blackwater tungkol dito kay Cedric Bearfield at mukhang ito'y papunta na talaga dito sa San Miguel. Alam natin na itong Blackwater ay nasa kampo nitong MVP Group, pero itong si Bearfield kasi magiging unrestricted free agent at walang garantiya na gustuhin nitong maglaro dito sa MVP Group dahil baka daw mukhang mas malaki yung i-offer ng SMB. Kaya itong si Cedric Bearfield yan ang gusto nilang makuha. Kaya nga ngayon mukhang itong si Bearfield ay mapupunta na dito sa SMB. At kapag yan ay natuloy, magiging mas malakas itong kanilang lineup, lalo na at alam naman natin na hindi biro yung ginagawang preparasyon nitong San Miguel pagdating dito sa kanilang kagustuhan na manalo ng sunod-sunod na kampyonato. Hindi lang dito sa Philippine Cup kung hindi maski na sa mga susunod pang conference. Hindi natin inaasahan na makukuha ng San Miguel si Bearfield ngayong Philippine Cup Finals. Pero pagkatapos nito baka sa Commissioner's Cup mapunta na sa kanila itong si Bearfield at baka matrade na itong si Wamit Yongson. Isa lamang yan doon sa mga sabihin natin posibilidad na mangyari. Posible baka may hilingin pang ibang player itong Blackwater. Baka pati si Chris Miller isama dyan o kaya si Jeron Teng. Kung sakasakali, sa tingin ko, okay itong gagawin ng San Miguel na pagkuha kay Bearfield. Lalo na alam naman natin na ito talaga yung hinahanap nila. Yung isang steady point guard na kayang umiscore. Ito yung magiging magandang sabihin natin counterbalance kay Chris Ross. Si Chris Ross nakapokus sa depensa at ito naman si Bearfield dito sa opensa ng San Miguel. Kaya nga mukhang ito talaga yung kanilang gustong mangyari ngayon at siyang gagawin ng SMB. Yun namang sister team ng San Miguel Beer, itong Barangay Ginebra, ay mukhang interesado na makuha na raw itong si Calvin Abueva. Si Abueva alam natin na yan ay naglalaro sa Titan Ultra, pero merong mga balita ngayon na baka ito raw ay lumipat na dito sa San Miguel, dito sa Barangay Ginebra. Dahil mukhang ang gusto raw dito si Abueva ay maglaro sa isang championship caliber team at alam nating lahat, hindi naman ito tinatago ni Calvin na gusto niya maglaro sa Barangay Ginebra. Kaya nga sa tingin ko pwede talaga tumapunta dito sa Ginebra kung sakasakali. At alam naman natin na itong si Calvin Abueva magiging isa yan dito sa mga top players na maglalaro para dito sa sabihin na nating potential Commissioner's Cup champion na Ginebra. Sasabihin ng iba si Abueva hindi bagay sa Ginebra dahil medyo out of control yan. Samantalang very disciplined ang Ginebra pagdating dito sa kanilang triangle offense. Pero nakita na natin si Coach Tim Cone, minsan hinahayaan itong si RJ Abarrientos na gawin yung gusto niya doon sa court. Kaya nakikita ko ganyan din ang gagawin nitong kay Calvin Abueva. Kung sakasakali, magiging okay talaga itong kombinasyon ng Abueva, Thompson plus itong si RJ Abarrientos. Ngayon, kung sino ipapalit, ang isa sa mga matunog na pangalan talaga lumalabas dito sa tingin ko si Stephen Holt. Pero hindi siguro ipapalit ng Ginebra si Holt kay Abueva dahil siyempre, mas matanda si Abueva. Baka ang ibigay nilang kapalit dyan ay itong si Jason David o kaya si Ralph Koo. Kung sakasakali, okay na to para sa Barangay Ginebra. At syempre, tandaan natin, pagdating ng Commissioner's Cup, nandiyan pa si Justin Brownlee. Kaya sigurado na magiging, sabihin na natin, maganda yung mga susunod na developments para dito sa Barangay Ginebra. At kapag ito yung nangyari, talagang dito natin makikita na magiging isa na dito sa mga tinatawag na top teams ng PBA, itong Ginebra, lalo na kung makuha nga nila itong si Calvin Abueva. At ang susunod nating report naman, ito raw bagong coach ng Phoenix Football Masters na si Charles Chu, posibleng makipag-trade dito kay Coach Yeng Giao ng ROS. Interesado daw itong si Charles Chu na kunin itong si Felix Lemeti mula dito sa Rain or Shine. Talo na at binitawan nila yung iba nilang guards katulad itong si JJ Alejandro at si RR Garcia. Si Felix Lemeti kung mapupunta dito sa Phoenix Football Masters, ang magiging kapalit naman yan dito para sa Rain or Shine nila sa Painters, mukhang makukuha ng ROS itong si Ken Taffin. Si Ken Taffin ay 6'5 wingman na defender din at scorer at sa tingin ko ito ang bagay na maging replacement nila para dito kay Gabe Norwood. Dahil ito si Taffin naglalaro ng opensa, depensa at syempre alam naman natin na kayang-kaya din nito na umiscore ng 3 points.
Kaya nga parang Gabe Norwood din ang laro nito. Kaya sa tingin ko, yan ang bagay talagang kunin ni Coach Cheng Yao. Kung sakali nga mawala sa kanila itong si Felix Temeti, okay lang dahil alam naman natin ang daming point guard dito sa ROS. Si Asisio, si Karakot, si Mamuyak, of course si Adrian Nocum, kaya nga hindi magkukulang point guards itong lineup ni Coach Cheng Yao kahit mawala si Lemeti dyan. At yan ang dahilan kung ba't sa tingin ko talagang magiging isa na to dito sa kaabang-abang na gagawin ditong si Coach Cheng Yao ang makipag-trade dito sa Rain or Shine Elasto Painters dahil the Phoenix Fuel Masters dahil alam naman natin hindi rin biro yung gagawing preparasyon nitong Rain or Shine para dito sa darating na Philippine Cup. At yan ang nasisiguro natin na hindi talaga magbabago ng desisyon ito si Coach Cheng Yao pagdating dito sa trade na yan. Dahil sa tingin ko magiging patas ito at talaga namang sa mga independent teams asahan natin na magiging of equal value yung mga trade dyan. At ang huli nating balita ayon sa mga lumalabas na mga reports, mukhang malapit na rin magkasundo itong si Mikey Williams at ang Converge Fiber Xers. Kung totoo ito, at ayon sa mga reports, a few 100,000 pesos na lang daw nagtatawaran itong si Mikey at itong Converge. Aba, magkikita na natin itong si Mikey at si Juan Gomez de Leaño na magsasama sa isang team. Kung sa bagay, nakita na natin na itong si Mikey Williams, kahit 34 years old na yan, at least makapaglalaro pa yan mga 1 or 2 seasons pa dito sa Converge Fiber Xers. At mabibigyan ng isang magandang backup point guard itong si Juan Gomez de Leaño. Marami nga nagsasabi na sobrang lugi ng Converge dito dahil nakita natin si Jordan Heading kung anong ginagawa ngayon dito sa TNT. Samantalang si Mikey hindi pa naglalaro para sa Converge. Kaya nga, kung sakali magkasundo itong Converge at itong si Mikey Williams, magiging isa talaga yan dito sa mga tinatawag natin na matinding developments. Kung sakasakali, isa na to dito sa gagawin talaga itong si Mikey Williams at magiging isa na siya doon sa mga top scorers nila. Kaya nga sa tingin ko, ito talaga yung papayagan nila at yung gagawin talaga nila para masiguro na talagang makakakuha nila yung talent nito. Dahil syempre magiging isa yan dito sa mga tinatawag natin na top player options pagdating dito sa PBA. Kahit na 34 years old na yan, magiging isa talaga yan dito sa mga tinatawag natin na malakas na 3-point scorers, playmakers, magaling din yan umatake sa basket. Kaya nga ito talaga yung pwedeng magawa dyan. Kaya nga itong si Mikey Williams, talagang masasabi natin na kapag yan nagawa ni Delta Pineda na paglaruin dito sa Converge, biglang lalakas talaga itong lineup, itong Converge Fiber Xers sa darating na Commissioner's Cup. At bago tayo magtapos ay binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Enju, si Anthony Alon, si Monde Guzman, si Malyari Mascareñas, Katsakino Dokusin, si Romeo Conchada, si Ireneo Salangsang, si Jonel Alagon, si Edwin Carmona Jr., Michael D., at yung mga regular pa natin na mga viewer